Maingay ang silid-aralan dahil wala pa ang guro. May mga nagtatawanan sa likod, may nagkukumpulan sa harap, at may ilan ding tahimik lang na nakasubsob sa libro. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Daisy. Nakasandal sa upuan, umiikot ang ballpen sa pagitan ng mga daliri, habang pinagmamasdan ng paligid na parang wala lang. "Daisy, aral ka nga," biro ng katabi niya. "Aral? Nakapag-aral na ako. Hindi ako katulad nyo na nag-aaral lang kapag malapit ng exam," sabi ni Daisy sabay tawa. Umismid ito. "Ang yabang mo talagang babae ka." Sa gilid ng mata niya, napansin niya si Noah. Tahimik lang, nakayuko at nagsusulat sa notebook. "Grabe, ang sipag mo naman," sabi ni Daisy. Bahagyang yumuko para silipin ang sinusulat nito. Hindi agad sumagot si Noah. Ilang segundo pa bago ito nagtaas ng tingin. Gusto ko maayos," napailing si Daisy. "Ang boring mo talaga kapag nag-aaral. Ako, mas gusto ko na maingay kapag nag-aaral. Kapag tahimik, inaantok ako." "Ang daldal mo. Hindi ka naman aantukin kakasalita mo," banat ni Noah. "Excuse me, marunong kaya akong tumahimik?" Mabilis niyang sagot, saka sumandal ulit. Sandaling natahimik ang dalawa. Napangiti siya nang abutin ni Noah ang kanyang kamay habang nagbabasa, na para bang kamay niya ang stress ball nito. Hindi pa malinaw kung sila na, pero para kay Daisy, nagkakaunawaan na sila ni Noah. Halata namang gusto nila ang isa't isa. "Uy," biglang sabi ni Daisy. "Oo nga pala, may planong barkada bukas. Sama ka? Tambay lang, kain, kwentuhan. Wala namang bago. Saka nakaka-stress ang exam, kaya need nating gumala talaga." Sige, sasama ako," saad ni Noah. Napalingon si Daisy kay Noah at medyo nagulat. "Ang bilis mo namang umuo. Parang dati lang, mas gusto mo pang umuwi kaysa sumama sa amin. Kaibigan ka pa naman namin, pero naintindihan namin na ayaw mo at mas gusto mong mag-aral." "Inaya mo ko. Saka gusto ko pa ng oras na kasama ka." Tumawa siya rito. "Gala ng barkada ha, hindi date nating dalawa. Baka mamaya ako lang ang kausapin at dikitan mo kapag gumagala tayo. Baka isipin nila na patay ka sa akin." Namungay ang mga mata ni Noah. Kung titigan siya nito, parang wala na talagang pag-asa. Parang nais panindigan na patay nga ito sa kanya. "Hindi ka ba hihingi ng details? Baka dalhin kita sa bundok," napangiti pang sabi ni Daisy. "Okay lang," natawa siya. "Seryoso ka ba?" "Kung sasama ka, okay lang," simpleng sagot ni Noah. Napataas ang kilay niya. Mahina ulit siyang tumawa. Ramdam niya na ang lakas talaga ng pagkagusto sa kanya ni Noah. Pagpasok ng guro, biglang tumahimik ang klase. Nagkunwaring nakikinig si Daisy, pero kalahati lang ng utak niya ang nandoon. Yung kalahati kung saan-saan na napupunta. Sa plano mamaya, sa kung anong kakainin, sa kung anong trip ang gagawin, at sa paghawak ni Noah sa kanyang kamay habang ongoing pa ang klase. Maya-maya, may papel na dahan-dahang itinulak papunta sa kanya. Galing yun kay Noah. Binuksan niya yon at binasa ang nakasulat. "Anong gusto mong kainin mamaya?" Napangiti siya. Sinulatan niya rin pabalik. "Kahit ano, ikaw bahala." Ilang segundo lang, bumalik ulit ang papel. "Sigurado ka? Shawarma gusto mo? Pancakes?" Sumulat siya ulit. "Oo, hindi ako choosy." Saglit siyang sumulyap kay Noah. Nakatingin lang ito sa harap, parang walang nangyayari. Muli siyang tumawa at pinisil-pisil ang kamay nito. "Grabe, ang seryoso mo talaga," pabulong niyang sabi. "Kaya mong makinig sa teacher habang lumalandi sa akin?" Lihim itong napangiti at bumulong pa. "Kaya naman. Mahalaga ang pag-aaral pero mahalaga ka rin." Ngiti-ngiti si Daisy. Natigil lang nang pumagitna ang kamay ng isang kaibigan nila sa likod. "Mga walang hiya. Awa na lang oh. Huwag kayong maglandian sa harap ko. Hindi ko makitang sinusulat ni Ma'am sa board." Mahina silang tumawa ni Noah. Pagkatapos ng mga klase nila, sabay silang naglakad palabas. Hindi na yun bago.
Parang automatic na sila na talaga palagi ang magkasama. Mainit-init pa ang hangin nang lumabas sila ng paaralan. Kinuha ni Noah ang bag niya at ito na ang nagbuhat. Napangiti si Daisy habang pinagmamasdan ito. Nasa likod ang sarili nitong bag habang nasa harap naman nito ang bag niya. Ang tahimik mo naman, bungad ni Daisy sabay sulyap dito. Kanina, ang dami mong sinasabi sa papel. Ngayon parang naubusan ka na ng words. Bahagyang ngumiti si Noah, pero hindi agad sumagot. Napataas ang isang kilay ni Daisy. Uy, wag kang ganyan. Nakakainis kapag tahimik ka. Para may iniisip ka na hindi ko alam. Napabuntong hininga si Noah. May iniisip nga ako. Ha? Napahinto si Daisy saglit at napatingin dito. Ano? Nagpatuloy silang maglakad, pero ramdam ni Daisy na nag-iba ang takbo ng hangin sa pagitan nila. Parang biglang naging mas mabigat, mas seryoso. Ikaw, diretso nitong sagot. Napangisi si Daisy. Ako? Ano naman iniisip mo sa akin? Naisip mo ba na mas lalo akong gumaganda? Hindi pa rin agad sumagot si Noah. Napakamot ito sa batok at halatang nahihirapan. Daisy, sagot niya, pero medyo bumagal na rin ang kanyang lakad. Huminga ng malalim si Noah bago tuluyang nagsalita. Ano ba talaga tayo? Parang may humila sa loob ni Daisy. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon. Sandali siyang natahimik. Napatingin siya sa daan, sa mga paa niyang patuloy na humahakbang. Hindi niya alam kung bakit biglang naging seryoso ang kanyang pakiramdam. Bakit? Bigla ka namang nagtanong ng ganyan? Lumingon ulit siya rito. Gusto ko lang malaman, sagot ni Noah. Kasi hindi ko na alam kung paano kita ituturing. Gusto kong maging klaro tayong dalawa. Ayoko na ganito lang, hindi na tutulad ng dati. Iba na at alam mo yon. Napatigil si Daisy. Napatingin siya sa mga mata ni Noah ng diretso. Seryoso at parang may hinihintay. Napangiti siya ng kaunti. Hindi dahil natatawa siya, kundi dahil hindi niya alam kung paano sasagutin. Masaya ko kapag kasama kita, sabi niya sa wakas kasi yun naman ang totoo. Parang doon pa lang gumaan na ng kaunti ang mukha ni Noah. Masaya ka sa'yo, dagdag pa ni Daisy sabay iwas ng tingin. Kaya nga lagi kitang inaaya, di ba? Alam ko, sagot ni Noah. Pero gusto ko malaman kung hanggang saan. Napahinga siya ng malalim. Hindi niya inisip ang mga bagay na yun dati. Para kay Daisy, sapat na yung magkasama sila. Nagtatawanan, nagkakantsawan, naglalakad ng ganoon. Pero ngayon, parang kailangan niyang lagyan ng pangalan. Bakit? Tanong pa ulit ni Daisy. Hindi ka ba okay sa ganito? Umiling si Noah. Okay ako, sobra pa nga. Pero gusto ko mas malinaw. Napatingin siya rito at bahagyang natawa. Grabe ka naman. 14 pa lang tayo. Gusto mo na agad malinaw? Oh, hindi naman agad-agad. Sagot nito. Pero gusto kitang ligawan. Napahinto si Daisy sa gitna ng paglalakad. Aha? Pwede ba? Pwede ba kitang ligawan? Ilang segundo siyang natahimik, pagkatapos ay biglang natawa. Ang weird mo? Ano bang ginagawa mo ngayon? Hindi pa ba panliligaw yan? Napakamot ulit si Noah. Hindi ko sure. Kasi hindi pa kita tinatanong. Anong tawag mo sa paghawak mo sa kamay ko? Sa pag-aaya mo sa akin lagi? Sa mga notes mo sa klase? Sunod-sunod na tanong ni Daisy. Halatang aliw na aliw. Ewan, sagot ni Noah pero napangiti na rin. Gusto ko lang siguraduhin. Napailing si Daisy. Ang seryoso mo talaga? Sandaling natahimik ulit ang dalawa. Pero hindi na mabigat. Parang naging mas magaan pa nga. Tumingin siya sa harap pagkatapos muling napangiti. Hindi niya alam kung bakit pero ang gaan ng pakiramdam niya. Parang gusto niyang tumakbo, sumigaw o tumawa ng malakas. Siguro dahil alam na niya ang sagot. Hindi na kailangan, biglang sabi ni Daisy. Napatingin si Noah. Aha, hindi mo na kailangan manligaw.
Ulit ni Daisy, ngayon ay nakatingin na rin dito. Napakunot ang noo ni Noah. Bakit? Ngumiti siya. Kasi boyfriend na kita. Hindi gumalaw si Noah. Nakatingin lang ito sa kanya, parang hindi sigurado kung tama ba ang narinig. Ano? Boyfriend na kita? Ulit ni Daisy, ngayon ay mas confident na. Sinagot na kita? Hindi pa nga ako naliligaw, sabat ni Noah. Di shortcut. Sagot niya agad, sabay tawa. Ayaw mo ba? Ilang segundo ulit na walang nagsalita. Maya-maya'y dahan-dahang napangiti si Noah. Kita sa mga mata nito ang saya, na parang sobrang halaga rito ang sagot niyang yon. Gusto ko, sagot ni Noah habang nakangiti. Gustong-gusto ko, Daisy. Sigurado ako sa'yo. Sigurado palagi. Boyfriend mo na ako. Napangiti rin siya. Hindi niya alam kung bakit biglang naging espesyal ang lahat. Ang kalsada, ang hangin, kahit ang simpleng paglalakad nilang yon. Nagpatuloy silang maglakad, hindi na sila gaanong nagsasalita. Pero parang mas madami silang nararamdaman. Maya-maya, marahang inabot ni Noah ang kamay niya. Hindi na siya nagulat. Hindi na rin siya kumontra. Hinayaan lang niya. Pinaglaruan pa nga nito ang kanyang mga daliri. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi ito ganoon kaseryoso. 14 pa lang sila, marami pang pwedeng mangyari. Marami pang pwedeng magbago. Puppy love lang yon. Yun ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya. Simula ng araw na yon, nalaman ng barkada na sila na. Nalaman din ng mga magulang niya at ng mga magulang ni Noah. Wala namang say ang mga ito. Kahit nasa probinsya sila, medyo city pa rin naman yon. Conservative ang mga tao pero parehong cool ang parents nila. Hindi siya pinagbabawalan na maranasan ang mga ganoong klase ng bagay. Basta alam ang limitasyon niya. Alam din naman ng mga magulang ni Daisy na puppy love lang ang lahat ng yon. Kasama sa pag-e-enjoy sa teenage life na mayroon sila. Hintayin mo ako, sabi ni Daisy habang nag-aayos ng bag. Kanina pa kita hinihintay, sagot ni Noah habang nakasandal sa gate. Napangiti siya rito. Ang pogi ng sundo ko? Tumawa si Noah at inakbayan siya nang makalabas ng gate ng bahay. Ang ganda rin naman ng girlfriend ko. Ganoon sila palagi. May kulitan, simpleng asaran at parang ang gaan lang ng lahat. Sa kantin, sabay silang kumain. Katabi nila ang ilan sa mga kabarkada nila. Oy, kayo na naman? Tukso ng isa. Hindi na kayo naghihiwalay ah? Bawal ba? Tanong ni Daisy. Boyfriend ko na si Noah. Malamang na palagi kaming magkasama. Natatawa siya sa tuwing nauumay ang mga barkada nila. Bawal talaga ang may relasyon. Gayunpaman, may mutual understanding na sila ni Noah bago pa mabuo ang barkada. Kaya okay lang ang relasyon nila. Uy Noah, ingat ka dyan. Baka itali ka na ni Daisy. Dagdag pa ng isa nilang kaibigan na si Romer. Tahimik lang si Noah, pero bahagyang napangiti. Okay lang, willing naman. Inasar ng barkada si Noah. Tawang-tawa lang si Daisy, kaya nasasabihan na patay ito sa kanya. Ganon kasi palagi ang mga linyahan. Hindi naman ako nang tatali. Kusa siyang sumasama, sabi ni Daisy. Totoo, sagot naman ni Noah. Maghiwalay nga kayo? Kinikilabutan ako sa sweetness nyo? Saad ni Jovelyn. Tumahimik nga kayo, sagot ni Daisy, pero hindi niya mapigilan ang ngiti. Mga wala kasi kayong jowa kaya kayo ganyan. Pagkatapos kumain, sabay ulit silang naglakad papunta sa classroom para sa group project. Daisy, tawag ni Noah. Huwag ka na masyadong magpuyat mamaya. May presentation tayo bukas. Alam ko naman, sanay na ako, sagot niya. Hindi pa rin maganda. Concern ka? Nakangiti niyang tanong. Tumaas ang mga kilay ni Noah. Dapat lang na maging concern ako. Ang pasaway mo pa naman. Hindi na sumagot si Daisy. Ngumiti lang siya. Sanay na siya sa ganoong klase ng pag-aalaga. Pag-aalaga ng boyfriend niya na hindi pa rin mawala ang focus nila sa pag-aaral.
Yun na kasi ang pinangako nila sa mga magulang nila. Kapag may bumabang marka na sobra-sobra, automatic na dapat maghihiwalay sila. Lumipas ang mga linggo at mas lalo silang naging magkasama. Sabay pumasok, sabay kumain, sabay umuwi. "Hintayin mo ako sa labas ha," sabi ni Daisy habang nagmamadaling mag-CR. "Andito lang ako," sagot ni Noah. "Hindi ako aalis. Take your time." Ngumiti si Daisy at tumakbo papalayo. Nagbanyo siya at nag-ayos ng kaunti. Pagbalik niya, nandun pa rin si Noah gaya ng inaasahan niya. "Good. Akala ko iiwan mo ako," sabi niya. Kinuha nito ang kanyang bag at binuhat. Kumuha na rin ng payong para mapayungan siya sa init. "Hindi kita iniwan. Alam mo naman yan. Kailan kita iniwan?" "Dapat lang," biro pa ni Daisy. Tumagal ng ganoon ang kanilang relasyon. Simula 14 years old at ngayon, 16 na silang pareho. Ganon pa rin ang pagsasama nila. Walang pinagbago. Pagdating ni Daisy sa bahay, sinalubong siya agad ng kakaibang ingay. Napakunot ang noo niya habang tinatanggal ang sapatos sa may pintuan. "Ma? Pa?" tawag niya sabay silip sa loob. "Daisy!" sigaw ng isang pamilyar na boses ng babae. Bago pa siya makapag-react, may yumakap na agad sa kanya ng mahigpit. "Ay, Tita Menchie!" Gulat na sabi niya at natawa ng malakas. Miss na kita," masiglang sabi ng tita niya, sabay pisil sa kanyang pisngi. "Ang laki mo na, ang ganda mo na lalo." "Tita naman," napangiti si Daisy, bahagyang nahiya pero halatang natutuwa. "Kailan ka po dumating? Kararating ko lang kanina. Hindi na nga ako nakapagpahinga at gusto kitang hintayin," sagot nito. Mga nasa 25 lang ang kanyang Tita Menchie. Papasang parang ate niya na lang. Bunsong kapatid ito ng kanyang papa at wala pang asawa. Mukhang walang balak dahil nangakong isang lalaki lang ang mamahalin. At ang lalaking yon, maaga namang binawi ng mundo. Napatingin si Daisy sa sala. May mga maleta, may mga paper bags, at parang may kung ano-anong nakakalat sa mesa. "Grabe, ang dami naman yan," sabi ni Daisy. "Para sa'yo yan lahat," proud na sagot ng tita niya. "Ang mga ate at kuya mo, naibigay ko ng mga pasalubong." "Aha?" Nanlaki ang mata ni Daisy. "Lahat? Akin po lahat, tita?" Tumawa ang kanyang ina sa gilid. "Oo, ikaw ang pinunta ng tita mo. Favorite kasi kita," dagdag pa ni Tita Menchie. "Alam mo namang parang anak na kita, pamangkin ko." Natawa si Daisy habang unti-unting nilalapitan ang mga dala nito. Isa-isa niyang binuksan ang mga paper bags. Unang lumabas ang mga damit, mga blouse, dress, jeans, at kung ano-ano pang forma na hindi niya karaniwang suot. "Wow!" halos pabulong niyang sabi habang hawak ang isang dress. "Ang ganda! Bagay sa'yo yan," sabi ng tita niya. "Uso yan sa Maynila." "Maynila?" ulit ni Daisy at napatingin dito. "Nasa Maynila ka na, tita? Akala ko nasa Hong Kong ka." "Oo, doon ko binili lahat," sagot nito sabay upo sa sofa. "Doon ako ngayon naka-base. Alam mo naman ang trabaho ko kung saan sa napapadpad." Patuloy si Daisy sa paghalungkat. Sumunod niyang nakita ang isang pouch na punong-puno ng makeup. "Grabe!" Napangiti siya lalo. "May makeup pa?" "Aba, syempre," sagot ng tita niya. "Dalaga ka na. Kailangan marunong ka na ring mag-ayos." "Hindi pa po ako marunong," pag-amin ni Daisy sabay tawa. "Tuturuan kita," mabilis na sagot nito. "Kapag sinama kita sa Maynila." Napahinto si Daisy. "Ha? Sasama ako?" Tahimik na napangiti ang tita niya. "Kung gusto mo lang naman, nakausap ko tong parents mo at inaalok ko na ako na lang ang magpapaaral sa'yo para may kasama ako sa Maynila. Kung gusto mo lang naman, pero kung ayaw mo, okay lang din."
Pwede naman silang mamalagi dun sa bahay ko kung luluwas sila ng Maynila. Since ganun din naman ang negosyo ng parents mo. Luluwas sa Maynila every week, tapos uuwi rito every weekend. Parang ganun din. Malapit ka ng mag-college, hindi ba? Tamang-tama kasi ang bahay ko. Malapit lang sa malalaking university. No need na mag-dorm. Mababantayan kita. May makakasama ako. Napatingin si Daisy sa mga magulang niya. Pareho lang nakangiti ang mga ito. Alam niya namang maluwag ang mga ito sa kanya. At kung iisipin, mas convenient nga iyon. Kaya pumasok siya sa university na malapit sa kanila, katulad ng kanyang ate at kuya. Gusto mo bang mag-aral sa Maynila? Diretsong tanong ng tita niya. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ni Daisy. Sa Maynila? Oo, sagot nito. Senior high ka na rin naman, malapit na. Ang daming magagandang school doon, mga sikat na university, mas maraming opportunity. Napatingin si Daisy sa hawak niyang damit. Bigla niyang naisip ang mga nakikita niya sa TV, sa social media. Mga malalaking campus, mga bagong mukha, bagong buhay. Pwede ba yon? Tanong niya, ngayon ay bahagyang excited na. Bakit ang hindi? Sagot ng tita niya. Akong bahala sa'yo. Ako magpapaaral sa'yo kung gusto mo. At ang parents mo nandun naman din sa Maynila dahil lumuluwas. Kaya parang wala ring pinagbago. Sa akin ka lang titira. Sandaling natahimik si Daisy. Sa loob ng isip niya, ang daming biglang sumulpot na posibilidad. Gusto niyang pumasok sa sikat na school. Gusto ko, halos pabulong niyang sabi, pero may excitement sa boses. Gusto kong subukan? Akala namin, singit ng ama niya, sabay ngisi. Hindi ka papayag. Bakit naman po? Tanong ni Daisy. Nagkatinginan ang mga magulang niya, pagkatapos ay sabay na tumawa. May boyfriend ka na, hindi ba? Parang may kumurot sa puso ni Daisy. Bigla niyang naisip si Noah. Boyfriend niya nga pala ito. Ano naman po? Mabilis niyang sagot. Napangiti ang tita niya. Oo nga naman. Ano ngayon kung may boyfriend? Baka kasi hindi mo kayang iwan. Biro ng mama niya. Hindi ka ba mahihirapan? Ibang kabataan. Ayaw iwan ng mga boyfriend. Ilang taon na kayo? 3 taon na ba? Simula 14 years old kayo na ni Noah. Napahinga si Daisy ng malalim. Biglang pumasok sa isip niya ang itsura ni Noah kanina. Palagi itong nasa kanyang tabi na halos nasanay na lang talaga siya. Mas mahalaga naman ang future, dahan-dahan niyang sabi. Mas mahalaga po ang future kaysa sa boyfriend. Okay naman po siguro na unahin ko yun, 'di ba? Gusto ko pong makita kung anong meron doon. Gusto kong maranasan. Nagkibit balikat na lang ang kanyang mga magulang. Siguro iniisip ng mga ito na mga bata pa lang naman talaga sila ni Noah. Medyo malayo pa sa seryosong usapan. Isang hapon, habang naglalakad sila pa uwi, tahimik si Noah. Iba sa nakasanayan niya. Hindi niya tuloy napigilang pansinin. Uy, sabi ni Daisy. Bakit ang tahimik mo? Napabuntong hininga si Noah. Iniisip ko lang after moving up natin sa junior high. Anong plano mo? Sa bayan lang mayroong senior high school. Saan ka mag-aaral? Baka doon na rin ako mag-aral. Napatingin si Daisy sa langit. Siguro aalis ako? Aalis? Napangiti si Daisy. Oo, sa Maynila. Kilala mo si Tita Menchi, di ba? Doon na siya naka-base ngayon. Sabi niya, siya nang magpapaaral sa akin. Bakit doon pa? Medyo tumigas ang tono ni Noah. Marami namang school dito at pati na rin mga university. Alam ko, sagot ni Daisy. Medyo nagulat sa reaksyon nito. Pero opportunity na to eh. Opportunity din naman yung nandito, sagot ni Noah. Dito nag-aral ang mga kapatid ko. Okay naman sila. Hindi naman ako sila. Mabilis niyang sagot.
Saka yung bagong negosyo ni na mama at papa. Halos araw-araw silang lumuluwas ng Maynila, kaya mas convenient kung na kay Tita Menchi ako. Mas makakasama ko pa nga sila ron kaysa rito. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Nanahimik si Noah, kaya hinayaan niya muna. Pero kita niya sa mukha nito na naiinis ito at naguguluhan. Maya-maya ay bigla ulit itong nagsalita. Hindi mo ba naisip na nandito ko? Napakunot ang noo niya. Anong connect? Umawang ang bibig ni Noah at tumigil na sa paglalakad. Daisy, malalayo ka sa akin. Hindi ko alam kung papayagan ako mag-aral sa Maynila. Magastos yun dahil may dalawa pa akong kuya na pinag-aaral ni na mama at papa. Isa pa, ayoko ron. Mas gusto ko rito. Dito tayo nakatira. Oh, dito ka mag-aral? So? So? Ulit ni Noah at medyo hindi makapaniwala. Ganun lang yun sa'yo. Ano bang gusto mo? Bahagyang tumaas ang boses ni Daisy. Na hindi ako aalis? Umiwas ng tingin ang kanyang boyfriend na halatang naiirita na rin. Hindi ko sinasabi yon, pero parang wala lang ako sa'yo. Basta mo na lang akong iiwan. Hindi agad siya nakaimik. Hindi niya alam ang sasabihin dahil hindi niya inaasahan ang ganoong reaksyon mula rito. Mga bata pa sila at para sa kanya, kung anumang relasyon ang meron sila ni Noah, hindi dapat makaapekto sa mabibigat na desisyon na makakatulong sa tutunguhin ng kanilang mga buhay. Hindi naman sa wala lang, paliwanag ni Daisy. Pero Noah, high school pa lang tayo. Hindi pa naman to forever. Marami pang mangyayari. Mga bata pa tayo at maghihiwalay dahil hindi naman pwedeng seryoso na agad tayo. Agad na napatingin si Noah sa kanya. Ngayon ay galit na ito. Teka, Daisy. Anong ibig mong sabihin? Napahinga si Daisy. I mean, hindi ba obvious? Puppy love lang to. Yes, 3 taon tayo pero seryoso. 14 lang naging tayo. Ngayon 16 na tayo pareho. Mga bata pa rin. Ganito naman talaga sa high school, 'di ba? Eventually, maghihiwalay din. Napailing si Noah at halatang dismayado. Ganun mo lang tinitingnan to? Isang relasyon na hindi seryoso at matatapos lang? Hindi naman sa ganun lang. Sagot ni Daisy pero medyo defensive na. Nag-enjoy naman ako sa pagsasama natin. First kiss kita, first hug, first boyfriend, lahat ng first ko ikaw, pero realistic lang ako. Mga typical na pwedeng maramdaman ng isang teenager kapag may gusto. Pero ayokong masyadong seryosohin kasi alam ko naman kung saan papunta. Sa hiwalayan lang to mauuwi kasi nga mga bata pa tayo at hindi pa seryoso ang lahat ng to. Daisy, parang nahihirapan itong magsalita. Hindi ganun para sa akin. Mali ka. Ano bang akala mo? Nakikipaglaro lang ako sa'yo, kaya nakikipagrelasyon. Big deal to para sa akin. Sa akin hindi. Napalakas ang boses niya. Noah, please. Huwag mong gawing komplikado. Hindi ako ang gumagawa ng komplikado. Sagot ni Noah at halatang galit na. Ikaw tong nagsasabing wala lang to. Kasi hindi naman talaga dapat seryosohin. Para sa'yo lang yun. Sigaw ni Noah. Napaatras si Daisy. Napalunok si Noah at bakas ang sakit sa mukha. Para sa akin, hindi lang to laro. 3 taon na tayo. Oo, high school pa lang tayo pero hindi ako tatagal sa ganito kung laro lang to. Hindi na siya makapagsalita ulit. Nang matahimik sila, sa kanya lang narinig ang mga huni ng ibon sa paligid. Nagkatitigan sila pero si Noah nasasaktan, habang si Daisy ay hindi talaga makapaniwala. Sorry, mahina niyang sabi. Akala ko pareho lang tayo. Hindi ko sinasadya. Pero pinuto lang ni Noah ang mga sasabihin niya. Mag-Maynila ka. Sana makuha mo lahat ang gusto mo doon. Noah! Gusto niya pa itong mas makausap ng maayos. Subalit tinalikuran na siya at iniwan doon. Simula ng araw na yon, hindi na sila nagpansinan. Pati mga barkada niya na paghahalata ang nag-away sila ni Noah. Tinatanong siya kung hiwalay na ba sila. Wala naman siyang maisagot. Hindi malinaw kung hiwalay na ba talaga sila.
Ang alam lang ni Daisy, yon ang kanilang matinding pinag-awayan mula nang maging sila. Hindi na sila sobrang nagdidikit. Busy na sila sa practice ng moving up. Kapag umuuwi, hindi na rin sila magkasabay. Hindi na siya hinahatid sundo ni Noah. Bahagya siyang nalungkot. Gayunpaman, mas okay na yon para naman hindi siya mahirapang umalis. Tahimik ang hapagkainan ng gabing yon. Siguro, ramdam ng kanyang mga magulang ang pananahimik niya. Ayaw niyang aminin, pero naapektuhan sila sa away nila ni Noah. Kahit ganun ang nangyari, may pinagsamahan naman sila. Nakaupo si Daisy sa harap ng plato niya. Hinihiwa ang ulam kahit hindi pa siya masyadong gutom. Ramdam niya ang tingin ng mga magulang. Daisy, mahinang tawag ng kanyang ina. Sigurado ka na ba na sa Maynila ka mag-aaral? Napabuntong hininga siya. Saka tumingin sa mga ito. Apo, sure na po ako. Maganda yung opportunity. Sayang kung hindi ko kukunin. Tahimik na tumayo ang nanay niya, habang ang tatay niya ay nakasandalang at pinagmamasdan siya. Malayo yun, sabi nito. Hindi mo na madalas makikita ang boyfriend mo. Parang natigil ang kamay ni Daisy. Ilang segundo siyang hindi nakasagot. Aha? Kayong dalawa, linaw ng tatay niya. Kumusta na ba kayo? Parang hindi ka na sinusundo ah. Napansin namin ng mama mo. Hiwalay na po yata kami. Ewan ko ron, sagot ni Daisy at pilit na ngumiti. Puppy love lang naman po yun. Ganun naman ho talaga sa high school, di ba? Hindi naman po yun nagtatagal. Sigurado ka? Tanong ng kanyang mama. Opo, diretso niyang sagot. Medyo malungkot lang pero okay lang naman po. Ayokong seryosohin kasi alam ko naman na hindi rin naman mag-work in the long run. Alam ko po na alam nyo na ganito ang takbo ng utak ko, kaya pinayagan nyo po akong mag-boyfriend. Huwag po kayong mag-alala. Nalungkot lang po talaga ako dahil may pinagsamahan pa rin naman kami. Subalit, marami pa akong gustong gawin. Gusto ko pong makapunta sa ibang lugar, makilala ang sarili ko. Hindi ko po pwedeng itali ang sarili ko sa isang relasyon na temporary lang naman po, di ba? Tahimik ulit ang mga magulang niya. Siguro ay nag-aalala ang mga ito dahil ilang araw na siyang nakikitang wala sa mood. Iniisip na baka labi siyang naaapektuhan sa kanila ni Noah. Gayunpaman, napanatag na pagkatapos niyang sabihin na wala lang yon. Hindi naman namin kayo pinipigilan, sabi ng tatay niya. Alam mo yun, hindi ba? Tinuruan namin kayo kung paano magdesisyon at kung paano panindigan yun. Kaya kung yan ang gusto mo, suportado ka namin. Nag-aalala lang kami kasi baka sobra kang naapektuhan, pero siguraduhin mong malinaw ka sa mga taong maapektuhan. Bahagyang napahinto si Daisy nang maalala ang huling nilang pag-uusap ni Noah. Malinaw naman po ako. Hindi na nagsalita ang papa niya, pero sa loob-loob ni Daisy, parang may kaunting kurot na agad din niyang tinabunan. Kinagabihan, nakahiga si Daisy sa kama. Hawak ang cellphone. Isang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang screen. Nagulat siya nang nag-text sa kanya si Noah. Pwede ba tayong magkita? Matagal niyang tinitigan ang mensahe bago siya sumagot. Bukas, after class, saglit siyang napabuntong hininga. Hindi niya alam kung bakit parang may bigat sa dibdib niya. Para sa kanya, simple lang naman ang lahat. Kinabukasan, nagkita sila sa dati nilang tambayan. Isang tahimik na parte malapit sa covered court. Wala masyadong tao roon kaya doon nila napiling mag-usap. Ang aga mo, sabi ni Daisy paglapit niya. Kanina pa ako, sagot ni Noah. Daisy, seryoso ka ba talaga sa pag-alis mo? Walang chance na magbagong isip mo? Wala na, sagot niya rito. Noah, malaking opportunity to para sa akin. Paano tayo? Tanong ni Noah at parang halos naghahanap ng sagot na malinaw na naman sa kanilang dalawa. Napabuntong hininga siya. Parang napagod na sa tanong na yon. Babalik na naman tayo dyan? Kasi hindi pa tapos, sagot ni Noah. Para sa'yo, sabi ni Daisy.
Pero para sa akin malinaw na. Noah, high school lang naman tayo. Marami pang mangyayari. Akala ko nga hiwalay na tayo. Hindi mo na ako pinapansin, di ba? Umiwas ng tingin si Noah. Halatang pinipigilan ng emosyon. Hindi kita pinapansin kasi nasaktan ako. Ayaw niyang seryosohin yon. Hindi dapat nasasaktan si Noah. Lilipas din naman ang lahat. Makakalimutan din siya nito. Para kay Daisy, walang batang pag-ibig ang tatagal sa mahabang panahon. Kapag tumanda na sila at maraming pinagdaanan, makakalimutan na rin siya nito. Anong gusto mong marinig? Tanong ni Daisy at napalayo rito ng bahagya. Na maghihintay tayo? Na mag-work to kahit magkalayo tayo? Bakit hindi? Sagot ni Noah na mukhang handang makipag long distance relationship. Wag lang siyang mawala. Umawang ang kanyang bibig. Noah, mahirap yan. Saka mga bata pa tayo, hindi natin kaya yon. Mas mabuting maghiwalay na tayo. Hindi pwedeng ganito. Hindi mo ba talaga ako iniisip? Yung tayo, yung mga pinagsamahan natin. Iniisip kita. Naging masaya ako sa mga panahong yon. Pero hindi ko pwedeng baguhin ang plano ko dahil lang sa'yo. Hindi ko naman sinasabing baguhin mo. Sagot ni Noah sabay iwas ng tingin. Sinasabi ko lang, isama mo ko sa plano mo. Napatahimik si Daisy. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. 16 pa lang sila. Hindi pa sila sobrang mature sa lahat ng bagay. Nagkaroon sila ng relasyon pero ang totoo, hindi pa nila kayang hawakan yon sa mas matatag na paraan. Hindi ko kaya yon, sa wakas ay nasabi ni Daisy. Kasi Noah, hindi ko nakikita ang future ko na kasama ka. I'm sorry, hindi lang talaga ganun kalalim para sa akin. Makakalimutan mo rin ako. Sure ako ron, huwag ka nang mag-suggest na LDR tayo kasi hindi yan mag-work. Marami pa tayong mga taong makikilala sa buhay natin. May mga bagay na ma-realize natin. Inaasahan ko na to na mag-grow tayo individually kasi hindi naman habang buhay na magkasama tayong dalawa. Hindi na makatingin sa kanya si Noah. Ang tanging nakikita niya lang sa mukha nito ay galit. Wala ka talagang maramdaman? Napatawa si Noah pero halatang pilit. Ang dali lang pala akong iwan para sa'yo. Okay lang. Okay lang kung yun ang gusto mo. Hindi na kita pipigilan. Maghiwalay na nga lang talaga siguro tayo. Hindi niya alam kung bakit. Pero may kaunting kirot siyang naramdaman sa narinig. Salamat, sabi na lang ni Daisy. Umigting ang panga ni Noah. Good luck. Good luck sa Maynila. Noah, pero umiling ito. Sana, mahanap mo lahat ng hinahanap mo. Isang hiling ko lang, huwag ka na ulit magpakita sa akin. Maawa ka na lang. Huwag mo na akong lalapitan o kakausapin. Nalaglag ang panga ni Daisy sa mga huling sinabi nito. Sobrang bigat noon at alam niyang lilipas din. Mga bata pa sila pero parang sagad na agad ang galit nito dahil sa pakikipaghiwalay niya. Habang pinagmamasdan niyang lumayo si Noah, wala siyang malinaw na naramdaman. Walang matinding lungkot, wala rin namang pagsisisi. Isang tahimik na pagtanggap lang. Makakalimutan din namin to, sabi niya sa sarili. 16 pa lang naman kami, marami pang mangyayari, marami pa kaming makikilala. At sa simpleng paniniwalang yon, pinili niyang talikuran ang isang bagay na para sa kanya ay mababaw na klase lang ng pag-ibig. Marami siyang pangarap at para kay Daisy, lason ang pag-ibig sa babaeng maraming pangarap. Unang araw niya bilang senior high student sa Maynila. Maingay, mabilis at parang laging nagmamadali ang lahat. Nakatayo si Daisy sa gitna ng hallway. Hawak ang class schedule habang pinagmamasdan ang mga estudyanteng parang sanay na sa ganoong klase ng mundo. Room 304? Bulong niya sa sarili. San ba yun? Lost ka? Biglang tanong ng isang babae sa likod niya. Napalingon siya. Medyo new student kasi ako. Same. Ngumiti ang babae. Tara, hanapin natin. Ngumiti si Daisy pabalik. Sige. Habang naglalakad sila,
Hindi niya maiwasang mapansin kung gaano kakaiba ang Maynila kaysa sa probinsya. Mas mabilis, magulo, pero mas buhay at parang hindi nauubos ang energy. Anong name mo? Tanong ng kasama niya. Daisy, ikaw? Napangiti ito. Leia, nice to meet you. Nice to meet you din. Pagpasok nila sa classroom, agad na napuno ng ingay ang paligid. May mga nag-uusap, may mga nagtatawanan, may kanya-kanyang mundo. May nakita siyang bakanteng upuan sa gitna. Pwede? Tanong ni Daisy sa katabing lalaki. Sure, sagot nito sa kanya. Salamat. Tahimik lang siya saglit, pinagmamasdan ng paligid. Hindi siya kinakabahan. Sanay naman siyang makisama. Pero may kakaibang pakiramdam. Siguro dahil Maynila na yon at hindi ang probinsyang nakasanayan niya. Hi, sabi ng katabi niya. I'm Ken. Daisy, sagot niya at tinanggap ang kamay nito. Nagtuloy-tuloy ang usapan nila ni Ken. Tinanong nito kung saan siyang probinsya at sinagot niya naman ito ng maayos. Mabilis siyang nakapag-adjust. Ilang linggo lang, parang sanay na siya sa Maynila. Sa biyahe, sa ingay, sa dami ng tao. May mga naging kaklose na rin siya. Daisy, sama ka mamaya? Tanong ni Leia. Sa mall, kain lang. Saka may bibilhin ako sa NBS. Sige, sagot niya. Ang bilis mo namang umoo, biro ni Ken. Hindi ka ba hinahanap ng parents mo? Nasa probinsya sila ngayon. Pumupunta lang dito sa Maynila para mag-deliver at bisitahin kami ng tita ko. Bale, kami lang ni tita sa bahay. Siyang nagpapaaral sa akin. Ever since, hindi sila mahigpit sa akin. May tiwala naman sila. Nakangiting sabi ni Daisy. Muling nagsalita si Leia. Wow, ang luwag ng parents mo. Tumawa si Daisy. Oo, ang cool nila. Tiwala sila. Kasi sila naman ang nagpalaki sa amin. Saka may kasunduan kami. Pwede ako mag-boyfriend basta alam nila. At basta alam ko ang limit ko. Anong limit? Tanong ni Ken. Napangiti siya. Alam niyo na yon. May disiplina ako sa sarili ko. Na-enjoy ko ang teenage life ko and at the same time, na-worries ang parents namin pagdating sa aming magkakapatid. Pinakamahalaga kasi sa amin na huwag ma-break ang trust ni na mama at papa. May naging ex nga ako sa province. Matagal-tagal din kami. Hindi kami pinagbawalan. Medyo nawala ang ngiti ni Daisy. Naalala niya na naman si Noah. Simula nang umalis siya sa kanila, wala na siyang balita rito. Hindi na rin siya nagtangkang mga musta. Tapos na naman ang lahat sa kanila. Dahil likas na ligawin at maapil, hindi nagtagal ay nanligaw na lang din talaga sa kanya si Ken. Umamin ito sa kanya na unang kita pa lang ay crush na siya kaagad. Daisy, sabi ni Ken isang hapon. Pwede ba kitang ligawan? Napatingin siya dito. Seryoso ka? Oo. Napangiti siya. Sige. Simula ng araw na yon, nanligaw na nga si Ken. Ilang buwan din siyang niligawan ng binata. Pinakilala niya ito kay Tita Menchie at sa parents niya nang pumunta ng Maynila. Matino naman si Ken kaya walang naging problema ang mga ito. Kalaunan ay naging sila ni Ken. Ito pa nga ang naging escort sa 18th birthday niya. Simple lang ang kanilang naging relasyon. Walang drama at walang komplikasyon. Pero makalipas ang isang taon, nagbago na ang lahat. May mga bagay na gustong mangyari ni Ken pero ayaw niya. Daisy, sabi ni Ken habang magkasama sila. Pwede na ba tayong magstay sa kondo ng pinsan ko? Napakunot ang noo niya. Bakit? Wala lang. Chill lang. Ken, diretsong sabi ni Daisy. Alam mo ang limit ko. Pwede tayong mag-date pero sa public place lang o sa bahay kapag nandun si Tita Menchie. Yun ang rules ng parents ko sa akin. Hindi pwedeng sumama ako sa kondo. Alam niya ang ibig sabihin ng chill na yon. Nasa Maynila na siya at marami siyang natutunan kay Leia. Inaaya nga siya nitong mag-bar. Natuto naman siya pero syempre kasama ang Tita Menchie niya na kaya pa namang maki-vibes. Naging komportable siya sa pagbabar nang makasama si Tita Menchie.
Saka hindi niya yon madalas gawin. Mas bet niya pa rin ang mag-aral at magstay na lang sa bahay. Pag-eksperimentuhan ang mukha niya gamit ang kanyang makeup. Pero tayo naman, saka 18 na tayo pareho. Dagdag pa ni Ken. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Hindi yun ang point dito. Kahit 18 na tayo, ano naman, hindi pa ako ready, sabi niya rito. Hanggang kailan? Tanong nito sa kanya. Napatingin siya kay Ken. Hindi ko alam. Pero ang totoo, alam niya talaga kung kailan siya bibigay. Ibibigay niya lang ang buong puso't kaluluwa kung kasal na siya sa isang lalaki. Nabuhay siyang puno ng pagmamahal mula sa kanyang pamilya. Kaya kapag nagkaroon siya ng boyfriend, hindi talaga siya mahina. Hindi niya ibibigay ang 100% niya palagi. Yun ang bilin ng kanyang ina sa tuwina. Sinusunod niya lang at okay lang namang sundin. Daisy, 1 taon na tayo, paalala ni Ken. Hindi mo pa rin ako pinapayagan. Hindi pa rin siya pumayag. Nainis tuloy si Ken at pinag-awayan pa nila yon. Akala niya, simple lang. Pero naging malaking issue sa relasyon nilang dalawa. Nang dumating pa sa punto na nagloko ito at naghanap ng ibang babae na makakapigbigay ng physical needs na gusto nito. Nasaktan si Daisy. Umiyak siya ng sobra. Nahirapan siyang mag-move on, siguro dahil medyo mature na siya sa edad na yon. Pero madali niya ring nakalimutan. Madali siyang nakaahon. At doon natapos ang una niyang relasyon sa Maynila. Lumipas ang mga taon, college na siya sa kursong marketing management. Mas naging busy at mas naging focus na lang siya sa kanyang goal. Pero kahit abala sa pag-aaral, may sumunod ulit na manliligaw. Ayaw niya na sana pero sobrang consistent at sobrang gentleman talaga. Parang nakakapanghinayang na hindi sagutin at bigyan ng tugon ang bawat effort. Parang mas okay ang si Migs kaysa kay Ken, saad ng tita Menchi niya. Tumango siya. Opo, gentleman nga po eh. Saka kapag aral po talaga. Kapag time para sa landian lang talaga. Ideal boyfriend si Migs. Ilang buwan pa lang sila pero pakiramdam agad ni Daisy na magtatagal sila. Sobrang bait at sobrang galang. Marami rin siyang naririnig na mostly college sweethearts ang mga nagkakatuluyan. Kaya somehow, inisip niya na baka si Migs na rin ang mapapangasawa niya in the future. Pero isang malaking akala lang pala ang lahat. Mainit ang gabi pero punong-puno ng sigawan at palakpakan ang gymnasium ng paaralan. Halos mabingi si Daisy sa ingay ng crowd. Mga estudyanteng sumisigaw, mga paa na sabay-sabay tumatapak sa bleachers, at ang tunog ng bola na paulit-ulit na tumatama sa sahig. "Go Migs!" sigaw ni Daisy para sa kanyang boyfriend. Nakasuot siya ng simpleng cheer outfit. Sumasabay siya sa energy ng buong crowd. Nakataas ang kamay niya, nakangiti at halos wala nang pakialam sa pagod. Sa gitna ng court, tumatakbo si Migs na pawis, pero buo ang focus. Tuwing nakakakuha ito ng bola, parang kusang lumalakas ang sigawan. "Ang galing talaga ng boyfriend mo!" sigaw ni Leia. Napangiti si Daisy at may halong kilig. Oo naman. Hindi niya napigilang titigan si Migs habang naglalaro. Ang ayos ng galaw nito. Confident, mabilis, at parang alam na alam ang ginagawa. At sa tuwing tumitingin ito sa bleachers, pakiramdam niya, siya ang hinahanap. At sa bawat saglit na nagtatagpo ang mga mata nila, parang may kuryenteng dumadaloy sa kanya. Natapos ang laro. Panalo ang team ni Migs. Mas lalong naging maingay ang buong gym. May nagtatakbuhan, nagyakapan, at sumisigaw sa tuwa. Si Daisy naman, halos hindi mapigilan ang ngiti habang bumababa mula sa bleachers. "Pupuntahan ko lang si Migs," sabi niya sa mga kaibigan. "Oy, sabay ka na sa amin," aya ng isa. "Sunod na lang ako," sagot niya. "Gusto ko lang siyang i-congratulate." Kantsaw ng mga ito. Napailing siya. Pero hindi nawala ang ngiti.
Dinudumog ang mga ito kaya hinintay niya na lang. May pass naman siya sa locker room kaya doon siya pumunta. Habang papalapit siya sa locker room, unti-unting humina ang ingay. Mas tahimik na sa bahaging yon ng gym. May ilan pa ring estudyante pero karamihan ay paalis na. Huminto siya sa labas ng locker room. Sarado ang pinto. Ang tagal naman niya. Sumandal siya saglit sa pader. Hawak ang cellphone pero hindi rin siya makapag-focus. May excitement pa rin sa dibdib ni Daisy. Gusto niyang makita si Migs. Yakapin ito, sabihin kung gaano siya ka-proud. Maya-maya, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto. "Hello?" Mahina niyang tawag. Walang sumagot. Napakunot ang noo niya. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. At doon, parang biglang tumigil ang mundo. Sa loob ng locker room, sa may bandang sulok, nakita niya si Migs. Hindi ito nag-iisa. May kahalikan itong isa sa mga ka-teammate nito. Parang may sumabog sa loob ni Daisy. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Pakiramdam niya, may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya mula ulo hanggang paa. "Migs?" Halos pabulong niyang sabi. Agad na pahiwalay si Migs sa kasama nito. "Daisy!" Gulat na sigaw nito. Mabilis nitong itinulak ang ka-teammate nito papalayo. Hindi, nauutal nitong sabi. Pero hindi na hinintay ni Daisy ang paliwanag. Tumalikod siya at tumakbo palabas. "Daisy, wait!" Sigaw ni Migs habang hinahabol siya. Naririnig niya ang yabag nito sa kanyang likuran. Pero hindi siya lumingon. Hindi niya kaya. Hindi niya matanggap. "Daisy, please!" Halos pakiusap na sigaw ni Migs. Pero mas binilisan niya ang paglalakad. Hanggang sa maramdaman niyang hinawakan nito ang kanyang braso. "Bitiwan mo ako," malamig niyang sabi at hindi lumilingon. "Please, pakinggan mo muna ako." Dahan-dahan siyang humarap. At sa sandaling yon, walang pagdadalawang isip na sinampal niya ito ng malakas. Napaling ang mukha ni Migs sa lakas ng tama. "Bading ka pala?" Sigaw ni Daisy habang nanginginig ang boses. "Daisy," mahina nitong sabi. "Ganun na lang?" Sunod-sunod na tanong niya. Halos hindi na niya mapigilan ang luha. "Ganun na lang ako? Ginawa mo akong parang ewan?" Hindi," umiling si Migs. "Hindi ganun." Ano to?" Putol niya, sabay turo sa direksyon ng locker room. "Ano yun?" Natahimik si Migs. Parang wala itong masabi habang naluluha. Hindi niya nga alam kung para saan ang iyak na yon. Para ba sa pananakit at panloloko sa kanya o para sa sarili nitong pilit itinatago. Hanggang sa dahan-dahan itong napayuko. At doon na niya nakuha ang sagot. Parang may unti-unting nadurog sa loob ni Daisy. "Hindi mo pa matanggap, no?" Sabi niya. "Hindi mo pa matanggap? Nabading ka? Kaya mo kung ginawang girlfriend mo? Kasi pinipilit mo pa rin ang sarili mo na lalaki ka?" Napapikit si Migs. "Hindi ko alam. Nalilito ako. I'm sorry." Napatawa si Daisy ng mapait. "Nalilito? Ako? Ano ako sa'yo? Practice? Pang-show mo lang sa mga tao para masabing may girlfriend ka?" "Hindi." Mabilis na pagtanggi ni Migs. "Hindi kita ginamit. Totoo lahat ng nararamdaman ko." "Para kanino? Para sa akin? O para sa sarili mo?" Hindi agad nakasagot si Migs at sapat na yon para kay Daisy. "Akala ko..." Napahawak siya sa dibdib niya. "Akala ko seryoso ka. Bading ka pala. Tinamaan ka ng magaling. Akala ko ikaw na. Hindi ako galit kasi bading ka. Galit ako kasi sinungaling ka at hindi mo kayang maging totoo sa sarili mo. Ginamit mo pa talaga ako dyan sa gender crisis mo." Lumapit si Migs pero umatras siya kaagad. Huwag mo kong lalapitan." "Sorry." Basag ang boses ni Migs. "Sorry, Daisy. Hindi ko sinasadya." "Hindi mo sinasadya?" Ulit niya rito habang tumutulo ang mga luha. "Months, Migs.
Ilang buwan akong naniwala sa'yo. Napayuko si Migs at wala nang masabi. Sana sinabi mo na lang, sabi niya rito. Hindi ako magagalit. Hindi kita huhusgahan. Hindi yung ganitong maabutan ko pa na may kahalikan kang ibang lalaki habang ako ang girlfriend mo. Sorry, ulit ni Migs. Pero sa pagkakataong yon, wala nang bigat ang salitang yon. Para kay Daisy, huli na. Dahan-dahan siyang umatras at tinalikuran na ulit ang boyfriend niyang hindi totoo sa sarili nito. Katulad kay Ken, iniyakan niya rin ang nangyari sa kanila ni Migs. Gayunpaman, katulad ng mga nauna, mabilis din siyang naka-move on. After 1 year, napatawad niya na lang din talaga si Migs. Sa pagkakataong yon, naging kaibigan pa nga niya pati ang boyfriend nito. Naging totoo na ang mga ito sa kanya-kanyang pagkatao at hindi na nagtatago. Lumipas pa ang taon hanggang sa makapagtapos siya. Congrats, Daisy, sabi ng tita niya. Thank you, tita. Napangiti siya at tinanggap ang mga bulaklak. Niyakap din siya ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Nagkaroon lang siya ng celebration sa isang restaurant kasama ang mga magulang, mga kapatid, si Tita Menchie at ang kanyang mga pamangkin. Ilang buwan pagkatapos, nagkaroon na agad siya ng trabaho. Dahil na rin sa koneksyon ng kanyang kuya at ni Tita Menchie, madali siyang na-hire sa trabaho. Pumasok siya sa opisina. Mabilis ang takbo ng buhay. Meetings, deadlines, reports. Daisy, kaya mo ba to? Tanong ng kanyang boss. Kaya naman po, sir. Sagot niya. 4 na taon pa ang nagdaan, mas naging magaling siya. Mas naging independent. Talagang maayos ang buhay niya sa career. May mga kaibigan siya pero bilang na lang sa mga daliri. Pero kung makita niya ang mga dating kaibigan, masasabi niya pa rin naman na kaibigan niya. Daisy, tawag ng boss niyang si Duke. Good job sa project. Napangiti siya. Thank you. Sinabayan siya nito sa pagpasok sa elevator. Dinner tayo. About work? Tumawa si Duke. Pwede rin pero mas gusto kong ituring mo na date. Humalakhak na lang din siya. Ilang buwan ang nagpaparamdam ng interes sa kanya si Duke. Medyo matagal nang walang nanliligaw sa kanya. Kaya kahit papano, ini-entertain niya. 26 na si Daisy at goal niya na by next year ay makapag-asawa na siya. Pero iniisip niya kung paano yun gagawin. Sobra siyang nag-focus sa work. Mabuti na nga lang at may nanliligaw na sa kanya. Subalit hindi niya alam kung bakit parang hindi niya kayang sagutin si Duke. Siguro dahil gusto niya ang lalaking sunod na pipiliin ay magiging asawa niya na talaga. At ang pagiging asawa, parang hindi niya nakikita kay Duke. Isang gabi, habang nasa kondo, parang ang lungkot ng pakiramdam ni Daisy. Nakaupo siya sa sofa, hawak ang wine glass. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. May trabaho siya, may pera, may nanliligaw na maayos, pero hindi ako masaya, mahina niyang sabi. Nakikita niya ang bawat ilaw sa paligid ng bintana. Dati, pangarap niya lang yon. Ngayon, nandito na siya. Pero bakit parang nakakaramdam na siya ng pagod? Hindi niya alam kung saan ang gagaling. Basta ang alam niya, nagising na lang talaga siya na parang may kulang. At kahit anong pilit niyang punan yon ng trabaho, ng relasyon, ng tagumpay, parang hindi pa rin sapat. Napapikit si Daisy at sa unang pagkakataon pagkatapos niyang umalis sa probinsya, may isang alaala ang sumagi sa isip niya. Isang tahimik na lalaki, isang simpleng relasyon, isang bagay na tinawag niyang puppy love. Bigla siyang napadilat. Bakit ko iniisip ang loko na yon? May asawa na siguro siya? Siya pa naman ang tipo ng lalaking gusto agad mag-settle down. Hindi niya alam kung bakit yon ang naalala niya. Baka dahil doon din ito nakatira, sa probinsyang iniwan niya na nahihikayat siyang muling balikan. Napatingin siya sa cellphone nang tumawag ang kanyang mama. Agad niya yung sinagot. Hello, ma.
Nakangiting bati ni Daisy. "Oh, Daisy!" Agad na bungad ng nanay niya. May halong saya at pananabik. "Kumusta ka na, anak?" Napangiti lalo si Daisy. "Okay lang, ma. Kayo po?" "Okay lang din kami," sagot nito. "Miss ka na namin, anak." Parang may kung anong kumirot sa dibdib niya. "Miss ko na rin po kayo." Simula nang makagraduate, hindi na nakaluwas ng Maynila ang mga magulang niya. Mabilis na kasing mapagod ang mga ito. Lumabo na rin ang mga mata ng kanyang papa, kaya hindi na gaanong nagmamaneho ng malayo. "Busy ka ba?" Tanong pa ng kanyang ina. "Hindi naman po masyado," sagot niya kahit alam niyang punong-puno ang schedule niya araw-araw. "Ang tahimik na dito sa bahay," sabi pa nito. "Dati ang ingay-ingay ninyo ng mga kapatid mo." Napatingin si Daisy sa kawalan. Bigla siyang naawa sa kanyang mga magulang. May kanya-kanya na silang buhay na mga magkakapatid, kaya ang mga magulang niya na lang ang natitira sa bahay. Nandoon na nga rin si Tita Menchi. Sumama na sa mga ito dahil mas gusto na lang magtanim-tanim ng mga gulay sa bakuran. Sa huling balita niya, nahiligan naman mag-alaga ng mga pato at ng mga manok. "Uuwi po ako minsan," sabi ni Daisy, pero sa isip niya, baka doon na lang din siya mag-settle down para makasama ang mga ito. Biglang sumingit ang boses ng tatay niya sa background. "Bigay mo nga sa akin." "Pa?" Tawag ni Daisy nang marinig ang boses nito. "Daisy!" sabi ng papa niya. "Kumusta ka na talaga? May boyfriend ka na ba dyan? Sinagot mo na ba yung manliligaw mo?" Mahina siyang tumawa. Hindi pa po ako sure. Okay naman po siya pero ewan ko po, parang hindi ko po dama, papa." Napabuntong hininga ang kanyang ama. "Alam kong katulad ng mga kapatid mo, may sarili ka na ring buhay. Pero sana palambing naman kami ng mama mo, anak. Dito ka na lang sa bahay. Bumalik ka ng probinsya. Dito ka na lang magnegosyo at maghanap ng asawa. Nakita na naman namin yung si Duke. Mabait naman at gwapo. Hindi naman sa hindi kami boto, pero kung kami ang papipiliin, gusto sana namin na taga rito na lang din ang mahanap mong asawa. Para hindi malayo. Yung mga kapatid mo, puro malalayong lugar ang napangasawa. Sa bakasyon lang pumupunta rito. Ikaw, kung hindi ka pa sigurado kay Duke, umuwi ka rito at mamili ka ng magiging asawa mo rito. Marami pang single dito ng mga binata. May pagpipilian ka pa." Malakas siyang tumawa sa sinabi ng papa niya. Sa lagay na yon, parang namulis pa ng mga binata sa kanila ang kanyang ama. Barangay tanod pa naman ito sa kanila at maraming kakilala. Naluluha tuloy siya sa pangungulila sa mga ito. Mas tumindi ang kanyang pagkamis. Tama siguro na balikan niya ang mga ito. Bunso siya at siya na lang ang single. Mas mainam siguro kung makasama niya ang mga ito. "Sige na po, uuwi na ako pero hindi lang saglit," biglang sabi ni Daisy. "Ano?" gulat na tanong ng kanyang ama. Napangiti siya lalo. "Uuwi na po ako. Malakas po kayo sa akin. Uuwi po ako for good." Inagaw ng kanyang ina ang cellphone. "Sigurado ka? Talagang uuwi ka na? Daisy, pinag-isipan mo na ba yan?" "Opo," sagot niya kahit sa totoo lang, ngayon pa lang niya lubos na naramdaman ang desisyon. Paano ang trabaho mo?" tanong nito. "Magre-resign po ako. Pagod na po ako." Tumikim ang kanyang papa. "Anak, hindi ka namin pinipilit ha. Pero kung yan ang magpapasaya sa'yo, suportado ka namin. Umuwi ka na. Kailan ka uuwi? Susunduin ka namin sa bayan." Napaluha si Daisy habang tumatawa. Mas naging buo na ang kanyang desisyon na uuwi siya. Babalik siya sa kanyang mga magulang at sasamahan ang mga ito. Kinabukasan, pumasok siya sa opisina ng maaga. Gumawa na siya ng resignation letter. "Good morning, Daisy!" bati ng katrabaho niya. "Morning," sagot niya. "Ang aga mo ah." "May aasikasuhin lang," sabi pa ni Daisy.
Diretso siyang pumunta sa desk, binuksan ang laptop at nagsimulang ayusin ang kanyang resignation letter. Huminto siya sandali. Habang nakatingin sa screen, siguradong mabibigla si Duke sa kanyang desisyon. Pero mas mahalaga ang mga magulang niya. "Anong kailangan mo?" tanong ni Duke nang pumasok siya sa opisina. Iniabot ni Daisy ang papel. Napakunot ang noo ni Duke habang binabasa yon. "Resignation? Bakit?" "Uuwi na po ako sa probinsya." "Uuwi? For vacation?" "For good," sagot niya. "Wait," tinanggal ni Duke ang salamin. "Anong ibig mong sabihin na for good?" "Magsisettle na po ako doon," paliwanag ni Daisy. "Sasamahan ko ang parents ko. Napag-isip-isip ko na tumatanda na sila at kailangan nila ng kasama." Huminga ito ng malalim. "Biglaan naman yata yan. Daisy, anong nangyari?" Malungkot siyang napangiti. "Wala naman. Napagod lang. Hindi lang sa trabaho. Siguro nagising na lang ako isang umaga na parang walang direksyon ang mga ginagawa ko." Yun naman talaga ang totoo. Habang nadadagdagan ng edad niya, pakiramdam niya ay nawawalan ng saysay ang mga bagay na kanyang hinahabol. Nalulungkot siya at parang nahihirapan ng sumaya. "Kasama ba ako sa dahilan?" tanong ni Duke at bakas ang pag-aalala sa mukha. Napatingin si Daisy sa kanya. Hindi ikaw. I'm sorry. Alam ko nanliligaw ka sa akin. Hindi madali sa akin to. Pinaghirapan ko ang posisyon ko dito at hindi madali sa aking iwanan ng trabaho. But this time, kailangan kong piliin ang sarili ko at ang maging masaya kasama ang parents ko. Gusto kong piliin kung ano ang magpapasaya sa akin." "At hindi ako kasama doon?" tanong ni Duke. Bigla siyang natahimik. Alam niyang komplikado ang kanyang pag-alis sa gitna ng panliligaw nito. Gayunpaman, naniniwala si Daisy na hindi dapat siya mag-adjust. Ito ang nanliligaw, kaya ito ang gumawa ng paraan. Tatanggapin niya rin kung titigil na ito sa panliligaw. "Pwede mo namang itigil," sabi na lang ni Daisy. "I really don't mind kung titigil ka, Duke. I understand. Nandito ang buhay mo. Dito ang buhay mo. Ang buhay na gusto ko ngayon sa probinsya namin." Napailing si Duke. "Hindi mababaw ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi dahil busy ako, ibig sabihin ay hindi ako seryoso. May sasakyan ako, babiyahe ako kung gusto kitang makita." Hindi siya nakasagot. Gusto niya sanang sabihin na long-term na ang plano niyang pananatili sa probinsya. Alam niyang hindi yon kaya ni Duke. "Kung sasabihin kong susunod ako, tatanggapin mo ba ako?" tanong nito. Tipid na napangiti si Daisy. "Alam kong hindi mo kayang bitiwan ang buhay mo rito, sir. At hindi ko pa rin alam kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa'yo." Napatitig ito sa kanya. Halatang nasaktan ito pero wala namang magawa. Naging honest lang naman si Daisy. Natapos ang usapan nila na natanggap ang kanyang resignation letter. Sa wakas, makakauwi na siya sa probinsya. Babalik na siya sa lugar na dati niyang iniwan. Maingay ang buong bakuran nila Daisy. May mga lamesang puno ng pagkain. May mga batang nagtatakbuhan at mga matatandang nagkukwentuhan sa gilid habang hawak ang kani-kanilang baso. Halos buong komunidad ay nandoon. Hindi man lahat pero sapat para maramdaman na nasa probinsya na talaga siya. "Daisy!" sigaw ng kabarkada niyang si Jovelyn habang papalapit. Napangiti siya. "Uy! Grabe ka! Ilang taon ka rin nawala?" Sabay yakap nito sa kanya. "Hindi naman nawala, lumipat lang." Biro niya. "Same thing, ang sosyal mo na ha?" Sabi pa nito. "Hindi pareho pa rin." "Talaga?" Sabat pa ni Romer. "Mukha kang taga Maynila na." "Taga Maynila na talaga ako." Natatawa niyang sagot. Nagtawanan sila, nagkamustahan sila ng iba niyang mga kaibigan. Sobrang daming napag-usapan habang kumakain. Matagal din kasi siyang hindi nakauwi. "Halika na, inom!" Ayan ni Romer. "Sige," sagot niya agad at nagpahanda ng isang lamesa para sa kanya at sa mga dati niyang barkada. Habang naglalakad siya papunta sa mesa, napansin niya ang dami ng tao. Grabe,
Nagpa-fiesta ba sina mama at papa? Hindi niya inaasahan na magpapahanda ang mga ito sa kanyang pag-uwi. Nagulat siya roon. Na-miss lang palang magpahanda ng kanyang mga magulang. "Kumusta ka na, Daisy?" tanong ni Calvin habang nagbubukas ng bote. "Okay lang," sagot niya. "Ikaw?" "Eto, may asawa na." Sabay turo nito sa babae sa kabilang mesa. "Ang ganda ng misis ko, no? Ako lang ang gwapo sa paningin yan." Natawa silang magkakaibigan. Inasar nila ito at sinabihang ginayuma lang ang napangasawa. Ikaw?" tanong ni Stacy sa kanya. "Wala pa?" "Wala pa," sagot niya. "Ang arte mo kasi." "Hindi man ako maarte," depensa niya habang natatawa. "Talaga? Ilang boyfriend mo ba sa Maynila?" Sumagot naman siya. "2 lang. Yung isa manloloko, yung isa bading pala. May nanliligaw ngayon, boss ko, si Duke." Tinukso siya ng mga kaibigan. Sa ilang oras, siya ang naging topic ng usapan. Sumunod ay ang buhay ng ilang kaibigan nila hanggang sa napunta na kay Noah. "Uy!" biglang sabi ni Romer. "Si Noah hindi pumunta." Parang may kung anong huminto sa loob niya, pero saglit lang yon. Pakialam niya naman kay Noah. Palagi namang ayaw talaga nitong sumama sa gala ng barkada. Kung hindi siya kasama, hindi ito sasama. Pero noon na lang yon. "Busy daw," sabi ng isa. "Busy talaga yon. May hawak na halos lahat ng negosyo dito. Grabe, Daisy. Alam mo, yung si Noah na yan, akala mo galit na galit, may gustong patunayan eh. Parang ewan." Dagdag ni Romer. "Siya nang may-ari ng mga establishments dito. Yung minimart, yung hardware. Ang bait pa kaya maraming natutuwa." Napakunot ang noo niya. "Talaga?" "Oo," sagot ni Romer. "Ang laki na ng inabot niya." Napangiti si Daisy. "Wow, good for him. Hindi na ako nagulat. Expected na rin. Ganun naman siya dati pa. Laging may plano, laging may goal." Biglang napangiti si Stacy. "Naalala mo pa? Ex mo yun na. Halos hindi kayo mapaghiwalay. Patay na patay sa'yo." Napatawa si Daisy pero pilit. "Matagal na yon. Puppy love lang naman yon since mga high school pa tayo." Makalipas ang ilang oras, medyo humupa na ang ingay. Kumuha siya ng pulutan sa loob. Yun nga lang, nagasgas sa kahoy ang kanyang tuhod. Nagpaalam sandali si Daisy. "Bibili lang ako sa tindahan. Band-aid lang, nasugatan ako. Ang takaw niyo kasi sa pulutan eh." Lumabas siya ng bahay. Tahimik ang paligid kumpara sa loob. Habang naglalakad papunta sa tindahan, nakaramdam siya ng lamig ng hangin. Iba talaga sa probinsya. Mas presko at mas payapa. Medyo naririnig niya na rin ang mga kuliglig. "Namiss ko to," bulong niya sa sarili. Pero bago pa siya makapunta ng tindahan, may nakita si Daisy sa gilid ng bakod nila. Bahagyang natatakpan ng halaman ang isang lalaking pasilip-silip. Nanlaki ang mata niya. "Noah?" Parang bumalik ang lahat ng alaala sa isang iglap. Tahimik lang itong nakatayo, may hawak na delata ng 555 tuna na mukhang kakabili lang din sa tindahan. Tumiting kayad ang binata at parang may sinisilip sa loob. Napatingin si Daisy kay Noah at hindi makapaniwala. At nang magtagpo ang mga mata nila, pareho silang nagkagulatan. Halos bumagsak ito sa mga halaman ng gumamela. Halatang hindi nito inaasahan na makikita siya. "Hi!" bati ni Daisy ng dahan-dahan, parang hindi sigurado. Walang sagot mula rito. Nanlaki pa ang mga mata habang inaayos ang pagtayo. Lumapit siya ng kaunti. "Oy, kain ka sa loob. Nandun din ang parents mo. Yan lang ang ulam mo? Maraming pagkain sa loob. Halika." Humakbang pa siya papalapit. Kitang-kita ni Daisy ang kaba sa mukha nito. Parang may gustong sabihin si Noah, pero parang pigil na pigil. Hanggang sa bigla itong umiwas ng tingin. Mabilis na sumakay ng motor at sa isang iglap, umandar ang motor ni Noah. "Hoy! Teka lang!" Napahinto siya at napaubo sa usok ng luma nitong motor. Ang baliw na yun.
Hindi man lang ito tumingin pabalik, hindi man lang sumagot, diretso itong umalis. At naiwan si Daisy, nakatayo sa gitna ng daan, habang pinagmamasdan ang papalayong ilaw ng motor. Anong problema ng lokong yun? Bulong niya sa sarili. Mainit ang araw, pero hindi yon ang nagpapainit sa ulo ni Daisy. 3 araw na siyang paikot-ikot sa bayan. Bitbit ang folder ng business proposal niya. Isang maliit na cafe na matagal na niyang pinapangarap. Pero sa bawat lugar na puntahan niya, pare-pareho ang sagot. Pasensya na po, may nakarent na. Reserve na po. May kukuha na po niyan. Lahat? Bulong niya habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Lahat ba talaga puno na? Napabuntong hininga siya, saka tumigil sa isang maliit na tindahan. Ate, isang buko juice po. Tinanggap niya yon sabay inom. Agad siyang nagbayad. Madali pa naman siyang mairita, lalo na at mainit ang panahon. Habang umiinom si Daisy, napatingin siya sa isang commercial building sa tapat. Maayos, malinis at perpekto para sa cafe. Kaso, sinabi ng caretaker na hindi na raw pwede. Ang ganda sana, bulong niya. Bakit wala nang available? Magnenegosyo na bang lahat? Napansin niya ang caretaker roon na may kausap na babae. Lumapit siya habang tahimik na nakikinig. Available pa po ito? Tanong ng babae. Oo, pwede pa po. Sagot ng caretaker. Maganda pang location. Parang may sumabog sa ulo ni Daisy. Bakit ganon ang sagot sa kanya? Kapag sa iba may available pa. Kapag sa kanya, wala na. Lumapit siya agad at pilit pinipigilan ng inis. Excuse me, hindi ba sabi niyo may nakarent na dito? Nagulat ang caretaker. Hindi inaasahang makikita siya ulit doon. Ma'am, 3 araw na ako naghahanap. Dagdag ni Daisy at tumataas na ang boses. At lahat ng pinuntahan ko, sabi niyo occupied na. Ma'am, ganun po kasi. Ganun ang ano? Tanong niya. Selective kayo? Bakit sa akin parang hindi pwede? Napatingin ang isang client sa kanya. Halatang naiilang. Hindi nito alam kung aalis o magpapatuloy pa. Napalunok ang caretaker. Ma'am, pasensya na po. Huwag niyo akong imamam, putol ni Daisy. Sabihin niyo sa akin kung anong totoo. Bakit sa kanya available tapos sa akin hindi? Napatingin ang caretaker sa paligid. Parang nagdadalawang isip. Nakaban po kasi kayo. Nasa GC po namin, nag-send ng picture mo at pangalan ng boss namin. Hindi po kayo pwede mag-rent dito. Utos po ng boss. Parang may kumirot sa dibdib niya. Sinong boss ba yan? At sa sandaling yon, may tumigil na sasakyan sa harap nila. Isang itim, malinis at halatang mamahalin. Bumukas ang pinto at bumaba si Noah. Naka-sunglasses pa, maayos ang polo at parang walang pakialam sa paligid. Sir! Agad na sabi ng caretaker. Napatingin si Daisy, parang may kung anong bumalik na galit, inis at hindi niya maintindihang pakiramdam. Parang kaunti na lang, pipitik na ang ugat niya sa sentido. Anong karapatan nitong pagbawalan siya? Habang tinitingnan si Noah, inis na inis siya. Sobrang bagal maglakad at parang poging-pogi sa sarili. Sakto pang humangin, kaya feel na feel at dinilaan pang labi. Ang pangit na to, usal ni Daisy. Dahan-dahang tinanggal ni Noah ang sunglasses nito. Napatingin ito sa kanya ng walang emosyon. Problem? Malamig na tanong ng kumag niyang ex-boyfriend. Problem? Tumawa siya. Ikaw ang problema? Bakit ako ban? Hindi agad sumagot si Noah. Sa halip, napatingin ito sa babaeng kausap kanina ng caretaker. You were asking about the place? Tanong nito. Yes. Sagot ng babae na medyo nagtwinkle pang mga mata habang nakatitig kay Noah. This is still available, sabi ni Noah. We can talk inside. Umawang ang bibig niya. Parang may gusto siyang hampasin. Humigpit ang hawak niya sa baso ng kanyang iniinom na buko juice. Excuse me?
Singit ni Daisy. Hindi makapaniwala. Kinakausap kita? Hindi siya pinansin ng kumag. Tuloy-tuloy lang itong nakangiti sa kliyente. Mas ini-entertain ang nahuling kliyente kaysa sa kanya. Naglakad ang mga ito papasok at iniwan siya na parang hangin. Wow! Bulong ni Daisy, nanginginig sa inis. Wow talaga! Sumunod siya kaagad. Noah, buwisit na to? Ilang taon siyang naging professional. Hindi siya bastang nagpapadala sa emosyon. Pero may kung ano kay Noah na kayang magpa-trigger at magpakulo ng kanyang dugo. Huminto ito saglit pero hindi pa rin tumitingin sa kanya. Patuloy pa rin sa pagkausap sa bagong kliyente. Napatingin siya sa babae. Namumungay ang mga mata nito habang nakatitig kay Noah. Mas lalo siyang nainis. Anong problema mo? Tanong ni Daisy. Bakit ako ban? Dahan-dahang humarap si Noah. Business decision. Business? Ulit ni Daisy. Anong klaseng business yan? Ano problema mo sa akin? Pinapahirapan mo ako? Ngumisi ito. I don't know what you're talking about. Napapikit siya sa inis. Parang gusto niya itong tirisin. Sa tanang buhay ni Daisy, hindi kailanman sumagi sa kanyang isip na maiinis siya ng ganoon sa isang ex-boyfriend. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Daisy. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sagot nito. Hindi to trabaho. Personal na to ah. May galit ka ba sa akin? Ang petty mo naman. Nagkatinginan sila at doon niya nakita na may kung anong itinatago si Noah. Pero bago niya pa maunawaan, sumingit na ang kliyenteng babae. Gusto kong kunin to. Araw-araw ka bang pupunta rito? Napatingin si Noah dito. Yes, madalas akong pumunta since malapit lang ang minimart dito. Parang may sumaksak kay Daisy. Wow naman. Sa harap niya, mas pinili ni Noah ang ibang tao. Parang wala lang siya. Parang wala silang pinagsamahan. Unbelievable, sabi pa ni Daisy. Wala pa ring sagot si Noah. Parang walang naririnig. Nakakainis pa ang bawat ngiti nito. Hindi na siya makapagpigil. Sa galit, bigla niyang ibinuhos ang buko juice sa ulo nito. Sir! Gulat na sabi ng caretaker. Pero huli na. Basang-basa na si Noah. Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw. Kitang-kita niya ang tumutulong tubig sa buhok at mukha nito. Sira ulo ka? Bulong niya rito. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi na siya lumingon. Pero sa bawat hakbang niya, ramdam ni Daisy ang bigat. Alam niyang hindi lang yun galit, kundi isang bagay na matagal niyang tinatakbuhan na ngayon ay unti-unti nang bumabalik. Hindi pa nakakalayo si Daisy nang bigla siyang hablutin ni Noah sa braso. Ano ba? Anong problema mo? Tanong ni Noah, halatang pinipigilan ng galit. Dahan-dahan siyang humarap. At ikaw, anong problema mo? Ako pa talagang tinatanong mo niyan. Magkaharap sila ngayon sa gilid ng kalsada. Mainit ang hangin, pero mas mainit ang tensyon sa pagitan nila. Binuhusan mo ako ng buko juice, sabi ni Noah habang seryoso ang boses. Deserve mo yan kasi sira ulo ka, sagot ni Daisy. Ano bang akala mo? Okay lang ginagawa mo? Pinapahirapan mo ako. Lahat ng lugar, bawal ako. Ano yun? Trip mo? Napahinga ng malalim si Noah. Business decision nga lang yun. Anong business decision ang sinasabi mo na kapag pinasok ko, naghihirap ka ba? Ha? Sigaw ni Daisy. Lahat ng puntahan ko rito, mukhang pag-aari mo pa yata lahat. Hindi agad sumagot si Noah. Nakatitig lang ito sa kanya ng matagal. Walang maging tugon dahil alam niyang guilty ito. See? Sabi ni Daisy at matalim itong tiningnan. Bitter ka pa rin. Napangisi si Noah. Isang malamig at halos mapait na ngiti. Bitter? Bakit naman ako magiging bitter? Ewan ko sa'yo, sagot ni Daisy. Baka hindi ka pa nakaka-move on. Bakit?
Sino ba sa atin ang kunwari busy raw kaya hindi nakapunta sa welcome party para sa akin? Tapos makikita ko, nakasilip sa may bakod ng bahay namin. May hawak ka pang delata. Ano, wala kang makain sa inyo? Naubusan ng stock? Hindi nagluto ang parents mo? Sa halip na kumain ka ron, basta ka nalang umalis. Umigting ang panga ni Noah. Wala na naman tayo. Ano bang ikakabiter ko? Kaya nga, wala na tayo. Ang tagal na nun. Mga bata pa tayo. Kaya bakit ganyan ka pang kumilos? Parang galit ka pa rin. Anong gusto mong patunayan dito, ha, Noah? Wala akong pinapatunayan. Malamig na sagot nito. Sinungaling? Bulong ni Daisy. Nagkatinginan sila. Mas lalong uminit ang hangin sa kanilang pagitan. At least ako, dagdag ni Daisy. Hindi ako bitter. Napatawa si Noah. Oh, hindi naman talaga. Bakit ka magiging bitter? Boyfriend ng boyfriend sa Maynila. Hindi niya na napigilang itulak pa ito. Wow! Kung makapagsalita ka, akala mo naman boyfriend lang ang inatupag ko ron. Saka bakit updated ka? Ano, hindi ka makalimot? Wala kang pakialam sa naging buhay ko sa Maynila. Hindi ka naman parte nun. Nanahimik ulit si Noah. Parang wala na itong masabi. Aalis na sana siya ulit pero humarang pa. Parang ayaw siyang pakawalan. Ano ba? Sisipain kita, bulalas ni Daisy. Hindi ako bitter, ulit ni Noah at mas mababa na ang boses. Parang sa sarili na lang nito sinasabi yun. Nakamove on na ako sa'yo. Anong tingin mo sa akin? Hindi makakalimot sa kagaya mong sinaktan ako? Bahagyang natinag si Daisy. O anong ginagawa mo? Wala lang, sagot nito. Wala lang? Ulit ni Daisy. Ganito? Ganito bang wala lang? Napalunok si Noah. At doon, unti-unti niyang naramdaman na hindi lang wala lang ang naging relasyon nila noon. Hindi pala ganoon kasimple. Hindi puppy love kung nasaktan ng ganoon si Noah. Hindi ko kasalanan kung masyado mong sineryoso ang mayroon sa atin noon. Paulit-ulit ko sinabi sa'yo na mga bata pa tayo, kaya mahirap para sa akin na magseryoso, sabi niya. Hindi mo kasalanan, kasi hindi mo naman talaga ako minahal, dagdag nito. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ni Daisy. Mahal? Sobrang lalim ng damdaming yon. Paanong mahal siya ni Noah gayong high school pa lang sila noon? Hindi sineryoso ni Daisy ang lahat dahil para sa kanya ay hindi naman yon pagmamahal. Mahal? Imposible. Hindi mo pwedeng sabihing mahal mo ko gayong mga bata pa tayo noon. At matagal na yon. Isa pa, imposibleng wala kang ibang nakilala. Wala kang ibang minahal. Umiwas ng tingin si Noah. Ano pa bang aasahan ko sa'yo? Mabuti sana kung nagdududa ka lang sa nararamdaman ko. Pero hindi kasi ng ginagawa mo. Palagi mo nalang sinasabi ang mga yan na mga bata pa tayo. Pero bakit iba sa akin? Bakit mas malalim yon? Palagi mo nalang ini-invalidate ang nararamdaman ko na para bang para sa'yo, walang totoo sa lahat ng mga pinakita ko sa'yo. Siya naman ngayon ang napalunok. Hindi siya handa sa mga salita ng binata. Hindi lang siya makapaniwala. Totoo naman para kay Daisy ang lahat, pero hindi malalim ang tingin niya katulad ng pagtingin sa kanya ni Noah noon. Tumikhim si Daisy at pilit pinapakalma ang boses. Alam mo, tigilan mo na tong kaartehan mo. Daig mo pang ex ko na iniyakan ko sa pagka-OA. Doon na natibag si Noah. Hindi mo naman ako iniyakan. OA ako. Kasi sa lahat ng naging ex mo, ako lang, di ba? Ako lang ang hindi mo iniyakan. Sa akin ka lang hindi nasaktan. Naiwan mo nga lang ako ng ganun lang eh. Sinigawan niya na rin ito. Oo, Noah. Oo, hindi kita iiyakan. Bakit kita iiyakan? Puppy love lang naman yon. Nawala na ulit ito ng kontrol. Hindi lang yun basta puppy love. Napaatras si Daisy. Mahal na mahal kita nun, dagdag ni Noah. Halatang hindi na napigilan. Mahal na mahal kita. Ayaw kitang mawala. Gusto ko na palagi kitang nasa tabi ko lang. Gusto kong intindihin na pangarap mo yun. Inalo kita ng LDR kasi baka kayanin natin pero ayaw mo. Anong ginawa mo? Nakipaghiwalay ka kasi sabi mo mga bata pa tayo at hindi naman seryoso ang lahat.
Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin yun? 14 years old pa lang ako pero para sa akin, sign na umiikot ang mundo ko. Akala ko pareho tayo pero hindi pala ganun. Kasi para sa'yo, puro kababawan lang ang nararamdaman ko. Tapos malaman-laman ko, boyfriend ka ng boyfriend doon. Lagi kong hinihiling na sana maghiwalay kayo. Nalaglag ang panga ni Daisy. 2 beses pa lang silang nagkikita mula nang umuwi siya. Pero gano'n na agad kainit at kaanghang ang mga salita nila sa isa't isa. Naloloka na lang siya kay Noah. Mahal, bulong ni Daisy. Buwisit ka? Hindi ka pa nakaka-move on, no? Hindi agad sumagot si Noah. Pero para sa kanya, sobrang imposibleng walang babaeng ibang nagkagusto rito. Imposible na wala itong naging girlfriend. Gwapo, successful, mabait sa ibang tao nga lang. Tingnan mo ngang sarili mo, dagdag pa ni Daisy. Deny ka ng deny pero obvious naman, bitter ka. Kung alam ko lang na ganito ka, hindi na sana ako umuwi. Babalik na lang ako sa Maynila. Total wala naman ako magagawa dito kung ganyan ka. Nagbago ang tindig ni Noah. Unti-unting nawala ang inis sa mukha nito. Biglang nagbago ang aura ni Noah at kumalma. Okay, Sabi pa ni Noah. Napakunot ang noo ni Daisy. Ha? ibibigay ko sa'yo. Dagdag ni Noah. Anong gusto mo? Yung pinakamagagandang location. Yung cafe spot sa may highway. Sa'yo na. Kahit 50% na lang ang for 10-year lease. Napanganga naman si Daisy. Parang kanina lang ay ayaw siyang bigyan. Ako nang bahala sa permits. Dagdag pa ni Noah. Sa connections, sa lahat. May interior designer ka na. May mga tao ka na. Tutulungan kitang maghanap. Ako na. Wala kang ibang mahahanap na location na maganda. Dito lang. Malapit pa yun sa mga campus. Napatitig si Daisy. Sakalang nagbago ang aura nito nang sinabi niyang aalis na lang siya. Ibig bang sabihin, ayaw ni Noah na umalis ulit siya? Wala naman talaga siyang balak umalis. Oo na at kaharap niya palagi ang bitter na si Noah. Pero isa sa mga mabibigat na rason kung bakit siya naroon ay dahil sa kanyang mga magulang. Para makapag-start ka agad. Sabi pa ni Noah. Parang may sumabog ulit sa loob niya. Anong akala mo? Mabibili mo ako? Bigla kang magiging mabait? Hindi ko sinasabing... Shut up! Sigaw ni Daisy. At bago pa ito makapagsalita, hinablot niya ang buhok ni Noah. Ano ba problema mo? Pahirapan mo ako tapos tutulungan mo ako? Daisy, aray! Sabi ni Noah nang piningot niya ang tenga nito. Bigla siyang bumitaw. Wisit ka! Tahimik lang si Noah habang namumula. Inis na tumalikod si Daisy at naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Tinawag pa siya ng binata pero hindi na siya huminto. Sumakay siya, isinara ang pinto ng malakas at pinaandar ang sasakyan. Maagang nagising si Daisy kinabukasan. Tahimik pa ang buong bahay pero may kakaibang tunog na gumising sa kanya. Parang may sinisibak na kahoy sa labas. Napakunot ang noo niya habang inaabot ang baso ng tinimpla ng nanay niya na Salveo barley grass para sa kanya. Ano yon? Bulong niya habang inaantok pa. Lumabas siya sa kusina at sumilip sa bintana. At halos maibuga niya ang iniinom. Anak! Tawag ng nanay niya mula sa likod. Anong nangyari sa'yo? Hindi siya agad nakasagot. Nakatayo sa bakura nila. Walang iba kundi ang topless na si Noah. Hawak ang palakol. At kalmado lang na nagsisibak ng kahoy. Pawisan at tumatama ang sikat ng araw sa balat nito. Anak! Ulit ng nanay niya. Wala po. Sagot niya agad. Pilit pinupunasan ng bibig. Nabigla lang. Bakit? Tanong nito at may matamis na ngiti. Nakakita ka ba ng gwapo sa umaga? Nandyan yung ex mo eh. Kanina pa yan dyan. Tinutulungan ng tatay mo. Napapikit siya sandali. Bakit daw po? Abay malay ko. Kibit balikat ng kanyang ina. Ay tanungin mo. At parang wala lang, bumalik ito sa ginagawa. Samantalang si Daisy, hindi makapaniwala.
Lumabas siya ng bahay habang nakakunot ang noo. Noah! Hindi agad ito tumigil. Noah! Malakas niyang tawag. Doon lang siya nito nilingon. Good morning. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Daisy. Hindi ba obvious? Tanong nito, saka muling humataw ng palakol. Hindi! Sagot niya agad. Bakit ka nandito? Tinutulungan ko ang tatay mo. Alis ka dyan. Baka matalsikan ka ng kahoy. Baka masugatan ka. Ayoko pa namang nasusugatan ka. Nag-init ang mga pisngi ni Daisy. Ano bang ginagawa mo rito? Hindi ka kailangan dito. Doon lang tumigil si Noah. Ibinaba nito ang palakol at lumapit sa kanya ng unti-unti. At sa bawat hakbang nito, para siyang nahihipnotismo. Hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang bumibilis ang tibok ng puso niya. Daisy, Sabi ni Noah at diretso ang tingin sa kanya. pagkatapos ng sagutan natin, na-realize kong tama ka. Hindi pa ako nakaka-move on. Parang natigil ang mundo niya. Ano? Hindi pa. Ulit ni Noah. Daisy, mahal pa rin kita. Tama ka, bitter pa rin ako. At hindi maka-move on dahil mahal pa rin kita. Nasaktan ako kaya ginawa ko yun. I'm sorry. Hindi na mauulit. Napasinghap si Daisy. Parang lumulutang lahat ng baby hair niya sa pakulo ng binata. Parang kahapon lang ay sobra pa nitong tinatanggi ang mga akusasyon niya. Hindi na tayo bata. Dagdag ni Noah. Kaya kung pwede, seryosohin na natin. Hindi siya makapagsalita. Parang lahat ng pinagsamahan nila dati biglang nagkaroon ng lalim. Manliligaw ako. Sabi pa ni Noah. Simula ngayon, manliligaw ako sa'yo. At sa pagkakataong to, lilinawin ko na seryosong relasyon ang gusto ko. Na kung hahayaan mo ako sa buhay mo ulit, wala ka nang kawala sa akin. Hindi ako papayag. Baliw ka ba? Sagot ni Daisy. After all this time, pagkatapos ng lahat, mahal mo pa rin ako? Ilang taon nang lumipas, Noah. Baka naman gumaganti ka. Ang petty mo pa namang lalaki ka. Napanguso agad ito. Hindi ako gumaganti. Hindi ako haharap sa mga magulang mo kung gumaganti lang ako. Seryoso pa rin ako rito. Wala akong naging girlfriend sa mga nagdaang taon. Masyado akong abala sa pagpapayaman at sa galit ko sa'yo. Kasi mula nun hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na basta mo na lang akong iniwan. Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Matagal na inalagaan ni Noah ang galit sa kanya, kaya mas lalo itong hindi nakalimot. Hindi siya makapaniwala na hindi ito kailanman nagkaroon ng girlfriend pagkatapos niya. Biglang lumabas ng pintuan ang kanyang ama. Oy, gising ka na pala anak. Noah, salamat sa tulong. Walang anuman po. Sagot ni Noah. Napatingin si Daisy sa kanyang ama. Pa, bakit po nandito si Noah? Anak, buti nga't nandito si Noah. Masipag, maasahan. Siya yung sinasabi ko na isa sa mga binata rito na gusto kong ireto sa'yo. Kumusta ang dating ex mo anak? Ang gwapo pa rin ano? Papa, mula noon hanggang ngayon, wala namang sinabing masama ang kanyang mga magulang laban kay Noah. Nagustuhan ng mga ito si Noah dahil magalang at marespeto sa boundaries niya. Kaya nga kahit mga bata pa lang sila noon, napagkatiwalaan talaga sila na walang gagawing sobrang mapusok. Lumipas ang mga linggo at hindi biro ang sinabi nito. Hindi umatras si Noah kahit sobrang sungit niya. Daisy! Tawag nito mula sa labas. Ano? Sagot niya rito habang naglalagay ng foundation sa mukha. May dala ako, sabi ni Noah. Ayoko, sagot niya agad. Sure ka? Sayang. Sabi pa naman ng papa mo naghahanap ka ng Atis Castilla. Kaso wala ka raw makita sa palengke. Duman ako sa kabilang bayan. Nakahanap ako ng Atis Castilla. Ang sarap pa naman pagkatapos ayaw mo lang. Napabuntong hininga siya saka lumabas. Napangiti agad si Noah at sinubo agad sa kanya ang balat ng Atis Castilla. Hinampas niya ito sa balikat. Sira ulo ka talaga palagi, no? Saka bakit nandito ka sa second floor? Bawal ka sa kwarto ko, ah. Alam mo, kaya ka siguro palaging nandito. Balak mo kong pikutin. Hindi porke boto sa'yo ang mga magulang ko, madali na rin sa akin. Lagi namang mahirap sa'yo.
sagot ni Noah. Kaya nga pinaghirapan. Kahit hindi ka buntis, kahit bundok, tatawirin. Makakita lang ng Atis Castilla na gusto mo. Napaka-corny mo. At anong buntis? Palagi nang nandyan ang binata. Palagi pa silang magkasama. Dito na siya nag-rent ng place para sa kanyang business. Tumutulong din ito sa tinatayo niyang cafe. Dito mo ilalagay ito? Tanong ni Noah habang hawak ang kahoy na shelf. Oo, sagot ni Daisy. Dapat lagi mo kong sinasama. May assistant at utusan ka, nagwapo pa. Kadiri? Sagot niya. Sa gwapo kong to at ganda ng katawan, sabi ni Noah at biglang naghubad ng polo. Kapag hindi mo pa sineryoso, ewan ko na lang. Napamulagat si Daisy. Hoy, anong ginagawa mo? Mainit, sagot ni Noah na parang wala lang. Magdamit ka, sigaw niya. Bakit? Natutokso ka ba? Yung iyo to, Daisy. Pwedeng-pwede mong damhin, singhutin, lasapin. Hindi, sagot niya agad. Ang lakas talaga nitong pindutin ang button ng kanyang pagkainis. Talagang kuhang-kuha kung saan tatamaan para maasar ng sobra. Sure? Nakangising tanong ni Noah. Saka kunwaring pinunasan ng bibig niya. Parang may laway ka. Hinampas niya ang kamay ng binata. Wala. Sayang. Sagot ni Noah at hinalikan pa ang kamay nito na idinampi nito sa kanyang labi. Nanlaki ang mga mata ni Daisy at pinagahampas ito. Tawa naman ng tawa ang binata. Pero kahit naiinis siya, hindi niya maikakaila na natatawa siya at unti-unting bumabalik ang dating sila. Sa paglipas ng panahon, bumalik ang gaan, yung dati nilang kulitan, yung natural na comfort sa isa't isa, at hindi niya napansin na hinahanap-hanap niya na ulit yon. Pero isang gabi, pag-uwi niya ay nagulat siya nang makita ang isang tao na hindi niya inaasahan. Duke, nakatayo sa sala ang boss niya. Daisy, Anong ginagawa mo dito? sumunod ako. Sagot nito. Napahinga siya ng malalim. Duke, Gusto ko pa ng chance. dagdag nito. Inaya niya itong mag-usap sa labas. Kasama pa man din niya si Noah na parang nagpatay mali siya na lang. Dumiretso sa kusina at binati ang kanyang ina habang dala ang pagkain. Kaya hinila na lang niya si Duke palabas. Hindi ako sigurado. Akala ko malinaw na sa'yo na tinanggihan na kita. Magstay na ako dito for good. Pwede naman ako mag-adjust. Sabi ni Duke. Hindi na. Sorry, hindi ko na kayang pilitin. Alam ko na agad sa sarili ko na hindi tayo mag-work na dalawa. Sandali itong natahimik bago muling tumingin sa loob ng bahay. Siya ba? Napatingin siya sa damuhan. Hindi ko alam pero siguro mahal ko siya. Matagal ko na siyang mahal. Siyang una ko sa lahat. Hindi ko lang inamin. Hindi na nagsalita si Duke. Sa halip ay niyakap na lang siya nito at tinanggap yon. Gusto niya sanang tumuloy na lang muna ang binata sa kanila dahil gabi na. Pero baka machismis pa. Sinabi naman nito na tumutuloy ito sa inn sa bayan. Sa likod ng bahay, nakita niya si Noah. Kausap ang tatay niya. Tumigil siya sandali, pinagmasdan niya ang mga ito. Nakita siya ng kanyang ama kaya iniwan na muna sila roon. Pagkatapos, tahimik siyang umupo sa malaking duyan. Tumabi siya kay Noah na tulala sa kawalan. Umalis na? Tanong nito. Oo, sagot niya. Kung siyang pipiliin mo, sabi ni Noah at halatang nasasaktan. Maintindihan ko. Napatingin siya dito. Totoo? Oo, basta masaya ka. Matagal na naman ang nangyari sa atin nun, di ba? Hindi mo rin sineryoso. Kaya pilit ko na lang sigurong iintindihin na baka hanggang dito na lang talaga. Mahina siyang tumawa. Napalingon tuloy si Noah na clueless sa kanyang desisyon. Kaya naman lumapit si Daisy at hinalikan ito ng diretso sa labi. Napamulagat si Noah. Ano yun? Napangiti si Daisy pero may luha na sa mata. Matagal na kitang mahal. Hindi ko lang siguro maamin sa sarili ko kasi natakot ako. Sobrang seryoso mo nun habang ako marami pa akong gustong maabot.
Ang babata pa natin. Akala ko kailangan kong piliin ikaw o pangarap ko. Hindi mo kailangan pumili. Sabi ni Noah habang naluluha na rin. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kung willing ka talagang mag-aral doon, inalok kita ng LDR. Ganun kita kamahal na kaya ko magtiis basta pag uwi mo, akin ka pa rin. Alam ko na ngayon, sagot ni Daisy habang tumatango. Sorry kung nasaktan kita. Sorry kung ini-invalidate ko ang nararamdaman mo. Sa lahat ng ex ko, ikaw lang ang hindi ko iniyakan. Kasi siguro, may part din sa akin na alam ko na kaya pa kitang balikan. Napaluha si Noah at doon yumakap ng mahigpit sa kanya ang binata. Mahal na mahal kita. At this time, seryoso na. Mga bata pa lang tayo nun pero sigurado na ako sa'yo. Sana sigurado ka na rin sa akin ngayon. Tumango agad si Daisy. Siguradong sigurado na mahal din kita. Magpakasal na tayo. Biglang sabi ni Noah. Seryoso ako. Ayoko nang maghiwalay tayo ulit. Dito na tayo titira. Hindi na tayo aalis dito. Dito kita pakakasalan. Dito kita magiging asawa. Dito tayo magkakaroon ng anak. Dito tayo bubuo ng pamilya. Dito tayo tatanda ng magkasama. Naiintindihan mo ba, Daisy? Tumango siya kaagad. Tinitigan niya ito habang tumatawa at naluluha. At sa pagkakataong yon, wala nang kahit anong takot. Parang kapag ipinagkatiwala niya ang buhay rito, magiging payapa lang ang lahat. At sa wakas, sa lahat ng taon na lumipas, sa lahat ng takbo, iwas at takot, natagpuan din nila ang isa't isa. Hindi na bilang mga batang naglalaro sa pag-ibig, kundi bilang dalawang taong handa ng panindigan yon. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat minamadali o iniiwasan. Sapagkat dumarating ito sa tamang panahon kung kailan handa na ang puso nating yakapin at tunay na ipaglaban ito. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.